4 ng madaling araw sa Mount Aquina, isang black and white na Toyota AE86 ang mabilis na dumadaos-dos sa mga kurbada habang nagdidrift. Sobrang galing ng driver sa pagkontrol ng sasakyan bago pumasok sa bawat kurbada. Kinabukasan sa school, makikita si Takumi Fujiwara na tulala, at nagrereklamo ang kasama niyang si Atsuki tungkol sa sobrang mahal ng mga kotse, dahil kahit nagtatrabaho sila ng part-time sa gas station, hindi pa rin sapat ang kinikita nila para makabili ng gusto nilang sasakyan. Habang nag-uusap sila, sumali si Natsuki at nagulat nang malaman na 120,000 yen lang ang kinikita nila kada buwan. Sinabi rin niya na may balak siyang makipagkita kay Takumi pagkatapos ng final exams, kahit mahigit isang taon na silang hindi nag-uusap. Dahil noong first year high school, pareho silang nasa soccer club. Minsan nang ipinagtanggol ni Takumi si Natsuki laban sa pambubuli ng isang senior, dahilan para umalis siya sa club. Simula noon, hindi na siya kinausap ni Natsuki. Pagkatapos ng klase, tuloy pa rin si Atsuki sa kakadaldal tungkol sa mga kotse habang si Takumi naman ay aminadong sawa na sa pagdadrive. Pagdating sa trabaho, nalaman ng kanilang senior na si Aikitani na interesado si Atsuki sa AE86, kaya pinuri niya ito dahil maganda raw ang taste nito sa kotse. Pero ikinagulat nila nang sabihin ni Takumi na hindi niya alam ang AE86, dahil lumang delivery vehicle lang daw ang meron ang pamilya nila. Pero dahil leader si Aikitani ng racing team na Speedstars, niyaya niya sina Takumi at Atsuki sa Mount Aquina ng gabing iyon, gamit ang kanyang Nissan Silvia na isang FR racing car. Bago sila umalis, napag-usapan ni Yuichi at Aikitani ang dating legendary racer ng Mount Aquina, na isa na ngayong tofu shop owner. Araw-araw itong naghahatid ng tofu sa hotel malapit sa Lawa tuwing 4 ng madaling araw gamit ang isang AE86, at kabisado raw nito ang bawat kurbada ng bundok. Dahil doon, nagulat si Aikitani sa nalaman niya. Nang gabing iyon, isinama niya sina Takumi at Atsuki paakyat ng bundok. Pero habang nagdidrift siya sa mga kurbada, tila hindi ito stable, at halos matakot si Takumi sa paraan ng pagmamaneho niya. Hindi maglaon, bigla naman dumating sa Mount Aquina, ang team na Akagi Red Suns nang walang anunsyo. Ang leader nilang si Ryesuke Takahashi, na kilala bilang White Comet of Akagi, ay kasama ang kapatid niyang si Keisuke. Dito'y naghahanap sila ng pinakamabilis na driver sa Mount Aquina, para labanan at lampasan ang record nila na wala pang nakakatalo. Pagkarinig nito, napilitan si Aikitani na tanggapin ang hamon, kaya napagdesisyonan nilang magkarera sa susunod na Sabado. Nang gabing iyon, nagpasya muna ang Red Suns na mag-practice sa bundok. Dahil wala silang sariling sasakyan, naiwan muna sina Takumi at Atsuki sa bundok. Samantala, kinausap ni Yuichi si Bunta at doon niya nalaman na si Takumi pala ang unang driver na nakita niya noon. Inamin ni Bunta na 5 taon nang tumutulong si Takumi sa paghahatid ng tofu tuwing madaling araw. Habang nagpapatuloy ang practice sa Mount Aquina, hindi makasabay ang Speedstars sa bilis ng Red Suns. Dahil dito, nagdesisyon si Ryesuke na magdala ng substitute racer para sa karera sa susunod na linggo. Pero kailangan pa ring sumabak ni Keisuke para magtakda ng bagong local record na mahirap pantayan. Plano ni Ryesuke na dominahin ang buong Kanto region gamit ang Red Suns, sa pamamagitan ng pagiging pinakamabilis na team sa lahat ng lugar na pupuntahan nila. Samantala, sobrang naapektuhan ang Speedstars matapos nilang malaman, na malayo ang lamang ng Red Suns pagdating sa driving skills at performance ng sasakyan. Kahit labag sa loob nila, nagsimula silang gumawa ng bagong strategy para may laban sila sa nalalapit na karera. At habang tulog na ang karamihan, si Keisuke naman ay tuloy-tuloy pa rin sa pagpapractice hanggang 4 ng madaling araw. Habang pauwi si Keisuke matapos mag-practice, napansin niyang may sasakyan na dikit ng dikit sa likod niya. Dahil inakala niyang hinahamon siya nito, agad niyang sinubukang iwanan ito gamit ang isang matinding drift. Pero habang nasa kalagitnaan ng pagliko, doon niya lang napansin na ang kotse sa likod ay isang lumang Toyota AE86. Pagdating sa sunod-sunod na kurbada, inaasahan ni Keisuke na babagal ang AE86 tulad ng ginagawa ng kanyang FD. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Sa halip na magpreno, tuloy-tuloy itong pumasok sa kurbada gamit ang napakalinis na inertia drift. Dahil sa sobrang gulat, muntik nang magkamali si Keisuke sa pagmamaneho. Sa isang iglap, tuluyan nang nawala ang AE86 sa kanyang rearview mirror. Hindi niya matanggap na may driver na mas mabilis pa sa kanya, lalo na at gamit lang nito ang mahigit 10 taong gulang na kotse, habang siya ay gumagamit ng latest model na FD. Kinabukasan, si Natsuki naman ang unang lumapit kay Takumi at niyaya itong lumabas para makipag-ayos. Gusto niyang magkabati sila matapos malaman na ipinagtanggol siya ni Takumi noon sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanyang ex-boyfriend. Habang nag-uusap sila,
napunta rin ang usapan sa plano nilang pumunta sa beach ngayong summer vacation. Samantala, nagsimula namang hanapin ni Aiktani ang tofu shop na may-ari ng AE86, at natagpuan niya ang Fujiwara Tofu Shop. Pero kahit nakita niya ito, duda pa rin siya kung kaya talagang maging ganoon kabilis ng isang lumang AE86. Hindi niya inaasahang makikita niya roon si Takumi, kaya inalok niya itong isabay papunta sa trabaho. Hindi alam ni Takumi na ang kotse ng pamilya nila ay isang AE86 dahil chassis code lamang pala iyon. Wala rin talaga siyang interes sa mga ganoong detalye, kabaliktaran ng kaibigan niya na sobrang obsessed sa mga sasakyan. Pagsapit ng gabi, pinalitan na ni Aiktani ang gulong at brake pads ng kanyang kotse habang inihahanda ang sarili para akuan ang downhill section ng karera. Samantala, patuloy namang hinahanap ni Keisuke ang misteryosong AE86 sa Mount Akina, pero hindi niya ito matagpuan dahil sa hindi tagmang oras ng pagdaan nila. Makalipas ang isang araw, nanunood sina Aiktani at ang iba pa ng isang racing video sa shop, dito'y tinanong naman ni Atsuki si Takumi kung alam ba nito ang drifting. Nang ipinaliwanag ni Takumi ang paraan niya ng pagliko, pinagtawanan lamang siya ng lahat dahil akala nila ay mali ang sinasabi niya. Pero si Yuichi lang ang nakaintindi sa katotohanan. Ang simpleng paliwanag ni Takumi ay isa palang advanced technique na tinatawag na inertia drifting, pero dahil hindi siya mahilig sa racing terms, hindi niya alam ang tamang tawag dito. Habang nagpapagas si Kizoke sa gas station, mariin niyang tinanong si Aiktani tungkol sa misteryosong AE86, pero nagkunwari namang walang alam si Aiktani tungkol dito. Pero nang malaman niyang natalo pala nito si Kizoke, nagsimula siyang maniwala na totoo ang sinabi ni Yuichi, tungkol sa legendary driver ng Mount Akina. Samantala, bago bumiyahe si Takumi ng alas 4 ng madaling araw para mag-deliver ng tofu, palagi siyang binibigyan ng kanyang amang si Bunta, ng isang basong tubig. Ang sabi pa nito ay bawal matapon ang tubig habang nagda-drive, dahil kapag natapon ito, siguradong masisira ang tofu. Habang mas gumagaling si Takumi sa pagmamaneho, mas dinaragdagan naman ni Bunta ang laman ng baso para mas mahirapan siya. Kinabukasan, nangangarap sina Atsuki at Takumi na balang araw ay maging tunay na race car drivers. Maya-maya, niyaya naman ni Natsuki si Takumi sa rooftop ng school dahil gusto niyang ipakita ang bago niyang swimsuit. Doon rin nila napagplanuhan na pumunta sa beach sa darating na linggo. Pagsapit ng gabi, mag-isang nag-practice si Aiktani sa Mount Akina. Pero habang tumatagal, lalo niyang nare-realize na hindi sapat ang kaunting araw, upang maging magaling na racer. Unti-unti niyang naiintindihan na kailangan ng matinding practice at natural na talento para maging mahusay na driver. Kinabukasan, pumunta si Aiktani kay Bunta, para tanungin kung siya nga ba ang legendary racer ng Mount Akina, dahil ang Fujiwara Tofu Shop lang ang alam niyang may AE86. Pero itinanggi ito ni Bunta. Nang ikwento ni Aiktani ang paparating na karera at humingi ng driving lessons, diretsahan siyang tinanggihan ni Bunta. Ayon dito, hindi kayang matutunan ang driving skills sa loob lang ng ilang araw dahil kailangan ito ng mahabang panahon ng practice at tunay na talento. Nang gabing iyon, habang nagpa-practice si Aiktani, sobrang distracted siya sa iniisip na laban kaya hindi niya napansin ang kasalubong na sasakyan. Kahit naiwasan niya ang banggaan, sumalpok naman siya sa guardrail at nasaktan ang kanyang leeg. Habang tinitingnan niya ang nasirang kotse, ramdam niya ang matinding pagkadismaya sa sarili. Dahil desperado na, muli niyang pinuntahan si Bunta at nakiusap na siya na lang ang sumabak sa karera, dahil ayaw niyang maliitin ng ibang lugar ang mga driver ng Mount Akina. Isa pa, gusto niyang si Bunta mismo ang lumaban dahil narinig niyang may isang AE86 na nakatalo kay Kizoke. Pagkarinig ni Bunta rito, agad niyang naisip na siguradong si Takumi ang driver ng misteryosong AE86 na iyon. Kinagabihan, si Bunta mismo ang nagmaneho ng AE86 papunta sa gas station, para magpakarga ng gasolina at makipagkwentuhan kay Yuichi. Hindi naman galit si Bunta kay Aiktani, pero pakiramdam niya ay hindi tama na siya mismo ang direktang makialam sa problema ng mga kabataan. Dahil dito, sinabi ni Yuichi na mas mabuting hayaan ang mga mas bata na solusyonan ang sarili nilang laban, na parang pinapahiwatig na si Takumi ang dapat tumulong. Aminado naman si Bunta na walang makakatapat kay Takumi sa downhill ng Mount Akina, pero hindi siya sigurado kung papayag itong sumabak sa karera. Pag-uwi ni Takumi, sinabi niyang gusto niya daw hiramin ang kotse sa linggo. Agad itong tinanggihan ni Bunta dahil sigurado siyang gagamitin lang ito ni Takumi sa babae. Pero maya-maya, nag-alok siya ng isang kondisyon. Kapag natalo raw ni Takumi ang Red Suns sa karera sa Sabado, hindi lang niya mahihiram ang kotse kundi bibigyan pa siya ni Bunta ng full tank ng gasolina. Dahil dito, agad na nangganyo si Takumi. Alam niyang kapag full tank ang kotse, mas malayo ang mararating nila ni Natsuki sa date nila. Samantala,
Matapos marinig mula kay Keisuke ang tungkol sa misteryosong AE-86, ay lalo namang naging interesado si Ryeosok sa tinatawag nitong monster car. Dahil bukod sa pagiging mahusay na driver, eksperto rin si Ryeosok sa racing theory, kaya desidido siyang personal na panoorin ang laban sa Sabado. Dumating ang araw ng Sabado at sobrang excited si Atsuki para sa race sa gabing iyon. Pero hindi pa rin niya alam na posibleng si Takumi mismo ang sasabak sa laban. Tungkol naman sa pakiusap ni Aitani, sinabi ni Bunta na may 50% posibilidad na may dumating na racer para tumulong. Pero binalaan niya ito na sumuko na, kapag wala pang nagpapakita pagsapit ng alas 10 ng gabi. Kahit ganoon, sobrang saya pa rin ni Aitani. At nang makita ni Bunta ang excitement nito, parang siya man ay nagsimulang ma-excite sa nalalapit na laban. Habang papalapit ang gabi, ay dumarami na ang mga taong naghahanda para pumunta sa Mount Aquina, upang panoorin ang inaabangang karera. Kabilang dito ang Night Kids Racing Team na pinamumunuan ni Nakazato, ang driver ng isang GTR-R32. Sa tuktok ng Mount Aquina, hindi pa rin makapaniwala ang ibang miyembro ng Speedstars na kayang talunin ng isang AE-86, ang isang 350 horsepower na FD. Pero kahit ganoon, pinaghandaan na ni Aitani ang pinakamasamang posibleng mangyari. Kapag hindi raw dumating ang AE-86, si Kenji na lang ang sasabak sa laban. Maya-maya, umalangaw sa bundok ang malalakas na tunog ng makina habang dumadating ang buong Red Suns team, na tila handang-handa para sa karera. Paglampas ng alas 10 ng gabi, halos wala nang sasakyang umaakyat sa bundok. Nilagyan rin ng walkie-talkie ang start pati finish line, para eksaktong masukat ang oras ng bawat racer. May mga taong nakaabang din sa mga kurbada, at kapag may paparating na sasakyan mula sa kabilang direksyon, agad silang magsisignal para balaan ang mga driver. Pagkatapos ipaliwanag ang rules, nagsimula na ang warm-up performance ng Red Suns. Gumamit si Keisuke ng feint drift sa mga kurbada, isang teknik na madalas gamitin sa rally racing. Kasunod nito, ipinakita naman ng magkapatid na Takahashi ang kanilang tandem drift. Ayon kay Nakazato, mas mahirap gawin ang teknik na iyon para kay Ryeosok dahil kailangan nitong eksaktong sabayan ang galaw ng kotse ni Keisuke. Samantala, sa kabilang banda, tuluyan nang nakapagdesisyon si Takumi. Dahil sa alok na full tank ng gasolina, pumayag na siyang sumabak sa karera at nagsimulang umakyat ng bundok gamit ang AE-86. Dahil doon, hindi na siya binigyan ni Bunta ng baso ng tubig bago bumiyahe. Sa halip, simpleng sinabi lang nito kay Takumi na mag-enjoy sa pagdadrive. Habang natatapos ang racing exhibition, bigla namang nagpalit ng gulong ang Red Suns team para i-adjust ang FD ayon sa kondisyon ng kalsada. Pero kahit handang-handa na sila, hindi pa rin dumadating ang hinihintay nilang AE-86. Habang lumilipas ang oras, lalo namang naiinip si Keisuke dahil gusto na niyang makalaban ang misteryosong AE-86. At dahil alam niya ang limitasyon ni Kenji, halos wala siyang respeto rito bilang kalaban. Sa kabutihang palad, bago tuluyang magsimula ang karera, may biglang mensaheng dumating sa walkie-talkie. Isang black and white na AE-86 daw ang kasalukuyang umaakyat ng bundok. Pagkarinig nito, agad nagdesisyon si Kizuke na maghintay, habang si Kenji naman ay nakahinga ng maluwag dahil hindi na niya kailangang lumaban. Samantala, nagtataka si Takumi kung bakit napakaraming tao sa Mount Aquina. Pero habang pinapanood ng lahat ang AE-86 na mabilis na dumadaan sa mga kurbada, sinabi naman ni Nakazato na kakaiba ang aura ng sasakyang iyon. Hindi nagtagal, tuluyan nang nakarating sa summit ang AE-86. Pagkababa ni Takumi mula sa sasakyan, sobrang nagulat si Aitani dahil ang akala niya ay si Bunta ang darating. Matapos ang ilang pag-uusap, doon lang na-realize ni Aitani na si Takumi pala ang driver na nakatalo noon kay Keisuke, at hindi si Bunta. Dahil dito, buong tiwala niyang ipinagkatiwala kay Takumi ang laban ng Speedstars. Pagkatapos magpakilala ni Takumi at Keisuke sa isa't isa, opisyal nang nagsimula ang downhill race. Sa unang bahagi ng laban, agad na namuna ang FD sa straight road. Habang inoobserbahan ang laban, napansin ni Ryeosok na mukhang nasa 150 horsepower lang ang AE-86. Ayon sa kanya, mabilis lang talaga itong mag-shift dahil sa gearbox setup nito na mas bagay sa sunod-sunod na kurbada. Sa isip ni Ryeosok, walang dahilan para matalo ng AE-86 ang FD. Ganito rin ang iniisip ni Keisuke habang maayos niyang dina-downshift ang kotse sa unang kurbada. Pero biglang sumunod si Takumi. Habang nagda-downshift at pinapaakyat ang RPM, halos dumikit ang AE-86 sa guardrail habang nagdidrift sa kurbada bago ito lumabas ng umaabot sa 8,000 revm ang makina. Hindi makapaniwala ang mga nanonood sa sobrang bilis ng AE-86 sa mga likuan. Makalipas lang ang ilang kurbada, nakita na ni Keisuke ang AE-86 sa kanyang rearview mirror.
Sa sumunod na mga liko, kitang-kita ang malaking pagkakaiba ng racing lines ng dalawang sasakyan. Ang FD ay mas malapit sa gitna ng kalsada habang ang AE86 naman ay dikit na dikit sa inside line. Doon naging malinaw ang tunay na lamang ni Takumi sa cornering techniques. Sa bawat kurbada, eksaktong nakadikit ang AE86 sa likod ng FD, dahilan para makaramdam ng matinding pressure si Keisuke. Samantala, kalmado lang si Takumi kahit alam niyang lamang ang FD pagdating sa acceleration sa straight roads. Ang paraan ng pagpasok ni Takumi sa mga kurbada ay unti-unting nagpapakita kay Keisuke, na mas mababa pa pala ang kanyang cornering skills kumpara sa driver ng AE86. Habang nagpapatuloy ang laban, iniisip ni Takumi na gamitin na ang kanyang espesyal na teknik. Dahil dito, lalo pang lumakas ang pressure kay Keisuke at napapansing hindi na tumatakbo ng maayos ang kanyang FD tulad ng dati. Sa kabilang banda, inutusan ni Reyesok ang mga observer na i-report ng detalyado ang sitwasyon sa 5 sunod-sunod na hairpin corner. Hindi nagtagal, narating ng dalawang sasakyan ang unang hairpin corner. Mula doon, halos perpektong drift ang ginawa ng AE86, habang bahagyang naiiwanan ang FD. Pagdating sa ikalawang corner, mas lalo pang dumikit ang AE86 sa likod ni Keisuke. At nang dumating sila sa ikatlong hairpin, doon nangyari ang pinakaimportanteng sandali ng karera. Sa halip na magpreno bago pumasok sa kurbada, diretsyong sumingit si Takumi sa inside line at sa isang hindi kapanipaniwalang galaw, nalampasan niya ang FD mula sa loob ng kurbada. Dito'y tila halos walang nakaintindi sa nangyari, maliban kay Nakazato. Ayon kay Nakazato, normal lang magawa ang move na iyon sa Mount Akina, pero napakahirap nitong gawin. Matapos makita ang naging resulta, agad nagdesisyon si Nakazato na balang araw ay tatalunan niya ang misteryosong AE86 bago siya tuluyang umalis sa lugar. Sa huli, natural na si Takumi ang nanalo sa downhill race, at diretsyo na siyang umuwi pagkatapos ng laban. Pero para kay Keisuke, tila hindi pa doon natatapos ang bangungot niya. Samantala, sobrang saya naman ni Aitani at ng Speedstars dahil sa kanilang panalo. Pag-uwi ni Takumi sa bahay, agad niyang pinaalalahanan ang kanyang ama tungkol sa ipinangako nitong full tank ng gasolina. At habang nakatingin kay Takumi, kitang-kita kay Bunta ang kasiyahan sa naging resulta ng laban. Kinabukasan, makikita si Takumi at Natsuki na tila masayang namamasyal. Habang nasa biyahe, pinuri ni Natsuki ang driving skills ni Takumi at sinabing hindi siya nahihilo kapag ito ang nagmamaneho. Sa unang laban pa lang sa Mount Akina, napatunayan na ni Takumi Fujiwara na hindi kailangang maging pinakamaganda ang kotse. Dahil kailangan lang nito ng tamang skill at control sa bundok. At bago sila tuluyang umuwi, nagpumilit si Natsuki na magpakuha ng litrato kasama si Takumi bilang remembrance. At dito muna natin tatapusin ang part 1 ng Initial D. Kaya kung gusto nyo ng part 2 ay pindutin mo na ang subscribe button, para updated ka sa bagong upload.